Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Mula sa edad na 14, nagdusa ako ng anorexia, at sa edad na 25, ako ay may malubhang karamdaman at tumitimbang lamang ng 64 pounds. Sa kabila ng pagtanggap ng iba't ibang mga therapy, walang makabuluhang pagpapabuti sa aking kondisyon. Nang maglaon, nagsimulang masira ang aking mga bato, at tumanggi akong tumanggap ng anumang karagdagang paggamot para sa aking kondisyon. Bagamat wala akong malapit na kaugnayan sa Diyos, nanalangin ako sa Kanya, inialay ang aking buhay kapalit ng Kanyang tulong. Isang gabi, bigla akong nagising nang magsimula akong malagutan ng hininga sa aking pagtulog. Ang aking katawan ay nagsimulang nanginginig ng marahas, at ilang sandali pa ay lumabas na ako sa aking katawan. Ako ay lumulutang sa itaas ng aking katawan, pagkatapos ay sa itaas ng bahay, at sa wakas ay nasa loob ng mga hangganan ng pinakamagagandang tanawin na alam kong langit. Sa langit, nang makilala ko ang aking lola, na matagal ko nang hindi nakikita at labis na namimiss, masigasig akong nagsimulang lumapit sa kanya. Ang aking lola, na sa langit ay tila mga 30 taong gulang, ay nagsabi na siya ay naghihintay sa akin. Ang aking lolo, na kasama niya, ay paulit-ulit na sinasabi, tingnan mo kung ano ang magagawa ko, habang naglalakad siya sa kanyang mga kamay. Gusto mo bang makilala si Jesus? Tanong ng aking lola. Oo, sigaw ko. Si Jesus, matangkad at payat na may dark brown na buhok at mga mata, ay biglang lumitaw sa harap namin. Nang tumingin ako sa kanya, umiyak ako dahil ramdam ko ang kanyang habag sa akin. Inaliw ako ni Jesus. Habang ibinabahagi ko sa kanya ang aking mga alalahanin, na nagpapatunay na alam niya ang lahat ng naranasan ko at magiging maayos ang lahat, nangangako ka ba? Tanong ko sa kanya. Oo, sagot ko sa kanya napakagwapong lalaki, na ikinatawa ko pagkatapos ay nagsimula akong tumawa, at ang aming pinagsasaluhang kawalang galang ay nagpatawa sa amin buhay sa lupa at sabihin sa lahat kung ano ang nakita at naranasan mo sa langit. Sabi niya, I will. Sagot ko at binigyan ako ni Jesus ng isang pamamaalam na yakap na parang 1,000,000 boltahe ng kuryente ang dumaan sa aking katawan sa kama habang iniisip ang aking karanasan. Nakaramdam ako ng pagkabigo na wala na sa presensya ni Jesus at bumalik sa isang mundo kung saan ang lahat ay tila napakalupit. Ramdam ko pa rin ang sensasyon ng kuryenteng dumaan sa aking katawan mula noong yakapin ako ni Jesus, at muli akong nakatulog. Kinaumagahan, pagkagising ko, nakaramdam ako ng kakaibang gutom. Sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon, kumain ako ng buong pagkain nang hindi nakararanas ng anumang kakulangan sa ginhawa. Ang araw na iyon ang nakatakda kong appointment sa doktor, na nagsuri sa akin at nagsagawa ng ilang pagsusuri. Sa isang follow-up na konsultasyon makalipas ang ilang araw, nagulat ako nang malaman kong malusog ang aking mga bato. Hindi ko maipaliwanag ang iyong mahimalang paggaling, sabi niya. Salamat kay Jesus, gumaling ang aking katawan at kaluluwa, at nagsimula akong tumaba muli. Pagkalipas ng 9 na taon, tumimbang ako ng 135 pounds, higit sa doble ng natimbang ko bago ang aking NDE. Ngayon, hindi ko maiisip si Jesus nang hindi umiiyak. Napakapalad kong napunta sa kanyang presensya, gumaling sa kanyang paghipo, at naranasan ang kanyang matinding habag sa akin. Hindi ko pa naranasan ang ganitong pakikiramay o pagmamahal sa aking buhay sa lupa. Nagtataka siguro kayo kung bakit sabik na sabik ang lolo ko na makita ko siyang naglalakad gamit ang kanyang mga kamay. Bagaman matingkad at totoo sa akin ang karanasan, hindi ako naniwala sa aking ina nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa oras ko sa langit. Naalala ko na sinabi ni Jesus na sabihin sa lahat, ngunit umabot ng 9 na taon bago ko ito naibahagi sa sinuman. Nang sa wakas ay sinabi ko sa aking ina ang tungkol sa aking NDE, nabanggit kong nakita ko si Lolo at kung gaano siya nasasabik na ipakita sa akin na kaya niyang lumakad sa kanyang mga kamay. Napansin kong namutla ang mukha niya, kaya tinanong ko kung okay lang siya. Ipinaliwanag ng nanay ko na noong teenager ang lolo ko, lumalakad siya sa kanyang mga kamay upang mapabilib ang mga tao. Napakagaling daw niya dito at nag-e-enjoy siyang magpakitang gilas. Siguro may nagsabi sa iyo kung paano ginagawa iyon ng lolo mo noon para malaman mo, katwiran niya, kahit na walang sino man sa aking pamilya ang nagbanggit ng mga ganoong kwento tungkol sa kanya. Sa mga araw na ito, naaaliw ako sa kaalaman na kung ang buhay ay biglang magwawakas,
Ang langit ang magiging tahanan na aking babalikan, kung saan ako ay muling makakasama ng aking pamilya at kay Jesus na ibahagi ko ang aking NDE sa iba. Ngunit gaya ng maiisip mo, karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala na ito ay isang bagay. Talagang naranasan ko lagi ang talata sa Biblia na nagsasabing ang pag-absent sa katawan ay ang pagharap sa Panginoon. At least, iyon ang naging karanasan ko. Kwento 2. Bilang isang teenager, ako ay isang galit na tao na nadama na napakahiwalay sa iba. Bagamat lumaki ako sa isang Kristiyanong pamilya, nanatili akong agnostiko, na nangangatwiran na kung umiiral ang Diyos, dapat siya ay walang malasakit upang pahintulutan ang labis na paghihirap at pagdurusa sa mundo, at hindi ako interesado sa isang walang malasakit na Diyos. Isang gabi, lumabas ako ng bahay para dumalo sa isang bonfire party na inimbitahan ako. Inalok kami ng mga kaibigan ko ng droga sa party, na kusang loob naming tinanggap, kahit na wala kaming alam tungkol sa iniinom namin. Nagulat ako sa kung gaano kalakas ang substance at kung gaano ito kabilis nagkaroon ng epekto, habang nagsimula akong mag-hallucinate pagkatapos kong inumin ito. Dahil wala ako sa isang emosyonal na masaya na lugar sa oras na iyon sa aking buhay, ang mga guni-guni na naranasan ko habang nasa ilalim ng impluwensya ng droga ay kakilakilabot. Sa aking kawalan ng kakayahan na pigilan ng mga kahindik-hindak na nilalang na iyon sa paligid ko, nagsimula akong mawalan ng pag-asa. Dagdag pa sa nakatakdang ekskursyon na iyon, lalo akong nataranta at natakot nang ang mga mukha ng mga tao sa paligid ko sa party ay nagsimulang maging mukha ng mga demonyo at halimaw. Dahil hindi ako makahanap ng kanlungan mula sa mga kakaibang anyo, tumalon ako sa siga sa pagtatangkang takasan sila. Halos kaagad, nagsimula akong makaranas ng matinding kirot habang nilalamon ng apoy ang aking katawan, at doon ako nanatili hanggang sa mapansin ako ng isa sa mga bata sa party at iniligtas ako. Hindi ko na masyadong maalala ang mga nangyari pagkatapos, ngunit sinabi sa akin na nagpa siya ang mga bata na itago ako upang maiwasang mapansin ng mga awtoridad, dahil lahat kami ay lumalabag sa pribadong lupain. Matapos akong tangkaing linisin ng mga bata, naiwan ako sa dilim at malayo sa lahat. Dahil sa estado ng aking katawan, alam kong mamamatay na ako, kaya paulit-ulit akong nanalangin sa sinumang nakikinig na palayain ako sa lalong madaling panahon. Marahil ay may nakarinig sa aking dasal dahil hindi nagtagal matapos akong mawalan ng malay, natagpuan ko ang aking sarili sa labas ng aking katawan, naglalakbay sa isang madilim na tunnel bago biglang dumaong sa isang madilim at masungit na kalawakan. Habang umiikot ang kulay abo na ulap sa paligid ko sa tigang at madilim na lugar na iyon, tumingin ako sa langit upang makita ang isang larangan ng mga bituin sa isang hindi pamilyar na kalangitan. Kahit na parang nakakatakot at hindi mapagpatawad ang lugar na iyon, ito ay napakatahimik na ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng umiikot na hangin. Habang pinagmamasdan ko ang panorama sa paligid ko, napansin ko sa aking kanan ng isang matayog, mukhang sinaunang pader na bato na nakilala kong bahagi ng isang napakalaking pader ng lungsod. Kahit nasa katahimikan ng napagtanto kong gabi ng lungsod, may naririnig akong himig na napakaganda na ikinasakit ng puso ko na pakinggan ito. Ang musikang iyon, napakaganda, nakakabighani, at hindi katulad ng anumang musikang pamilyar sa akin, ay nagpakilos ng husto sa aking kaluluwa na ang gusto ko lang gawin sa sandaling iyon ay hanapin ang pinagmulan nito. Kahit ngayon, kapag naaalala ko ang himig na naglalaman ng isang pag-ibig at pag-asa na napakataas at napakahusay, nararamdaman ko pa rin ang parehong pagtaas, ang parehong pagpapakilos sa aking puso, at ang parehong madamdaming pananabik na naramdaman ko noong NDE. Sa sandaling iyon napagtanto ko na kaya kong maging buo sa aking pag-iisa. Hindi ko alam kung paano, pero alam ko kahit papaano ay light years ang layo ko sa Earth. Sa kabila ng napakalayo ko, ramdam ko pa rin ang natitirang sakit na naranasan ko noon, at hanggang sa napansin ko ang pagkakatali sa aking katawang lupa, na nakasunod sa kaliwa, naiintindihan ko kung bakit. Dahil alam ko na ang aking katawang lupa ay namamatay, ako ay tuwang-tuwa sa pag-asang tuluyang maputol ang bono na, sa aking kamalayan ng espiritu katawan, ay itinuturing kong lubos na dayuhan at kasuklam-suklam. Sa sandaling iyon ay nilapitan ako ng isang liwanag o isang gabay. Ang maganda, kumikinang, na may liwanag na hindi ko matukoy kung lalaki o babae, ay nagliliwanag ng kalmadong katalinuhan, at sa takip ng ningning nito na hindi may kakaila na maliwanag sa akin na talagang umiiral ang Diyos. Nagsimula akong mag-apoy sa galit habang sinisisi ko ang Diyos sa mga problema ng mundo, lalo na ang sarili ko.
Ang gabay, gayunpaman, ay hindi tumugon sa aking galit. Pero mas lalo lang akong nagalit sa chessboard kung saan pupunta ang mga paa ko. Ito ba ay isang uri ng laro? Isang biro? Tanong ko habang sinusubukan kong maghari sa aking galit. Nakipag-usap sa akin ang gabay sa pamamagitan ng telepatiko. Pinipili mong mamuhay ang iyong buhay sa mundo, at pipiliin mo ang iyong pagdurusa. Sagot ng patnubay, mga salitang ikinabigla ko sa katahimikan. Only an idiot would choose that life, I said, expressing my incredulity. Nang maibalik ang aking katahimikan, nagkaroon kami ng liwanag ng pag-uusap kung saan sinagot nito ang aking mga tanong. Ipinaliwanag sa akin ng gabay na tayo ay mga walang hanggang nilalang na ang asensya ay enerhiya ng pag-ibig. Ang personal na paglago ay mas mahirap makamit sa ganoong anyo, gayunpaman, at ito ay para sa personal na paglago na pipiliin nating magkatawang tao sa Earth. Ipinaliwanag din ito na walang limitasyon sa bilang ng beses na maaari tayong magkatawang tao sa Earth. Ipinaliwanag nito sa akin na ang pagharap sa hamon ng pamumuhay sa pag-ibig at paggawa ng pag-ibig ang ating prioridad at ang sagot sa ating mga problema ay ang ating panghuling pagsubok at ang ating pangwakas na hamon. Ipinaliwanag ng patnubay na kung gagawin nating pag-ibig ang pokus at pundasyon ng bawat pag-iisip, hindi tayo magiging hilig na lumikha ng mga pagkakaiba batay sa lahi, relihiyon, politika, pera, o nasyonalidad, dahil wala sa mga bagay na ito ang mahalaga sa taong nakatuon sa pag-ibig. Sa labis na kalagayan ng kamalayan, kung saan naranasan ko ang pagkakaisa sa kadakilaan na ako, at tayong lahat, tunay na, ang aking buhay sa lupa ay tila walang halaga, at ayaw kong bumalik. Gusto kong manatili sa lugar na iyon na itinuturing kong tahanan, ngunit patuloy na ipinapaalala sa akin ng gabay ang aking misyon at tungkulin sa lupa. Nang banggitin ng gabay ang aking misyon, nakaranas ako ng sandali ng kailan-awan tungkol sa kung ano ang aking napunta sa Earth upang makamit, at ang kamalayan ng aking misyon ay nagbigay sa akin ng paghinto. May mga anak na kailangang ipanganak, na ipanganganak mo, hayag ng gabay, at ipinaalala niya sa akin kung gaano ko kamahal ang aking kasintahan. Bagamat hindi ako lubos na nasiyahan sa kanyang mga dahilan, may bahagi pa rin sa akin na nagnanais na bumalik at tapusin ang aking misyon sa lupa. Naisip kong bumalik sa isang nasirang katawan, at naramdaman ang aking pag-aalala, naramdaman kong pinagaling ako ng aking gabay sa pamamagitan ng pagkakatali. Nang magising ako sa aking katawan matapos itong makasama, mag-isa pa rin ako sa kakahuyan at muli kong nararamdaman ang sakit. Bagaman tumagal ng ilang oras, sa wakas ay nakarating ako sa ospital, kung saan nanatili ako ng ilang buwan sa pagpapagaling. Salamat sa gawaing pagpapagaling na isinagawa ng gabay sa pamamagitan ng tether, gumaling ang aking katawan sa antas na lumampas sa inaasahan ng doktor. Simula nang bumalik ako, hindi ko na naramdaman ang galit ko noon sa aking pamilya at buhay.